Hello guys, no? So welcome. Welcome again sa another accounting tutorial. No, this time naman finance list. Finance list sa part ni Leslie, no? Suki to sa board exam. Suking-suki ang list. Ang list accounting sa board exam, no? Kaya dapat undergrad pa lang alam mo na to. Kabisado mo na. Kaya mo na, no? So this time, okay? Hihimayin na natin at i-discuss ko sa inyo ng klarong-klaro kung paano ba ang accounting sa finance list. Okay? Lease, contract or part of a contract that conveys the right to use the underlying asset for a period in exchange for consideration. Nangunguma, for example, nangungupahan ka. 'Di ba? Nangungupahan ka sa apartment. Oh. Pag inuupahan mo yung apartment na yun, nagbabayad ka sa lessor or yun yung landlord. Ikaw naman si tenant. Kapag nangungupahan ka, syempre may karapatan kang gamitin. May karapatan kang gamitin yung apartment, yung kwarto, yung kama, 'di ba, yung bed space for a period in time. In exchange for what? In exchange for consideration. Na usually ang common pera. Oh, kaya sa lease contract, the lessee, ikaw yung tenant, 'di ba? You control the right to use an identified asset. May karapatan kang kontrolin to obtain substantially the economic benefits ng asset na yun. Okay, so yun lang. Yun lang yung introduction ng lease. 'Di ba? Napakasimple. Napakasimple. Lahat tayo mararanasan natin 'yan. Lahat 'yan. Kapag CPE ka na, mararanasan mo din 'yan, no? But this time, aralin mo muna, no? So, finance lease model. Lessee shall recognize an asset and corresponding liability. No? Ganun po ang finance lease model ay under IFRS 16, wherein ang sabi ng standards, no, nire-require na po si lessee na mag-adapt ng finance lease model. Wherein yung lessee magre-recognize ng asset. Anong asset yun? Yung right to use asset. Right of use asset rather. And liability. Lease liability. Yung right of use asset na yun, non-current asset. Yung lease liability na yun, non-current liability. No? Yun lang, napaka-quick introduction lang. Oh, now, ano po itong cost of right of use asset? No? Talaga pong, ito po yung lagi kong inaaral. Kapag cost of right of use asset, blade. Blade lang, 'di ba? Blade sa pag-solve ng problem, 'di ba? Yan lang yung lagi kong sinusulat sa problem. Blade. Ano po? Yung B stands for bonus received by lessor. Yun po yung pag nagbayad si lessee, syempre may babayad siya kay lessor, 'di ba? Bonus na parang in effect parang thank you sa pagkakaroon ng paghanap sa akin ng matutuluyan ko. Ibawas mo yung lease incentives na natanggap ng lessee. Again, ang cost of right of use asset sa part ito ni lessee. So, si lessee po ito. So, lahat ng binigay niya kay lessor, cost niya yun. Lahat ng natanggap niya galing kay lessor, syempre gain niya yun. Kaya binabawas yung lease incentives na natanggap ni lessee. Pwedeng rent holiday, di ba? Or mas mababang rent, 'di ba? Lease incentives 'yun. 'Di ba? Ibabawas mo 'yun sa binigay mong bonus kay lessor. Lease liability naman yung L. Lease liability or yung present value ng lease payments. Ang lease payment kasi guys, matagalan talaga yan. Non-current nga po kaya present value natin. Advance payment to lessor. Di ba? Direct cost incurred by lessee but should be initial direct cost incurred by who? Lessee. Dapat po si lessee yung magi-incur. Again, dapat cost of right of use asset ni lessee. Di ba? An estimated cost nung dismantling, removing, restoring nung asset. Syempre, pag matatapos na yung lease contract, baka tatanggalin mo na, 'di ba? I-remove mo na or i-restore mo yung asset, 'di ba? Sa unang taon niya, i-restore mo dapat, 'di ba? Pero syempre at present value. And also, dapat yung lessee may present obligation siya. At anong gagamitin mo? Present value of 1. Okay? Kasi one time mo lang gagawin. Now, ano naman po itong LLP? No? Remember, yung lease payments po natin, present value din natin yan. Tsaka yung present value ng lease payments, kasama yan sa cost of right of use asset.
Kaya yung LLP na yan, kasama, itataas mo dun sa right of use asset. Kaya hindi mo pwedeng isolve or hindi mo kayang masolve yung right of use asset without this. Hindi mo kayang isolve ang right of use asset kung walang LLP. Walang blade kung walang LLP. Kasi yung LLP, tataas yan. Pupunta yan sa L. Di ba? Ano yung LLP na yan or yung present value ng lease payments? Yung lease payments mismo could be yung annual rental. Di ba? Annual rental mo. Present value ng ordinary annuity. Ibig sabihin at the end of each year kapag ordinary annuity. Kapag annuity due, ibig sabihin advance payment. Binayaran ka agad. Pero pag ordinary annuity, taon-taon or after 1 year babayaran. No? Ano pa po? Yung L, another L stands for lessee. Dapat po lessee guaranteed residual value at present value of 1. Lessee guaranteed residual value. No? And also yung purchase option that is reasonably certain to be exercised. Okay? So himayin natin ano ba yung lessee, yung guaranteed residual value. Pag sinabi po nating residual value guarantee, it must be guaranteed by lessee or third party that is related to lessee to be included sa present value ng lease payments. Kaya nga po from the word itself, lessee. Lessee, sinong nag-guarantee? Si lessee. Yun ba yung kapag nagkaroon, for example, nag-rent ako sa isang apartment. Now si Leslie, sabi nung lessor sa akin, uy, i-guarantee mo ha na at the end of the lease term, dapat yung residual value nitong apartment na to maayos-ayos pa or nagkakahalagang 50,000. Diba? In effect, sa akin, ginagarantisado ko na at the end of the lease contract, diba, mapapakinabangan pa yung apartment na inupahan ko na may residual value pa. Yun yung tawag sa lessee guaranteed residual value and must be guaranteed by lessee or third party related to lessee. Eh sir, ano naman tong purchase option? 'Di ba? Hindi pwedeng magsabay, no? Hindi pwedeng magsabay yung residual value guarantee sa purchase option. Anong pinagkaiba nila? Yung guaranteed residual value, no? Ibig sabihin may ginagarantisado ka na matitira dun sa cost ng apartment. Ibig sabihin, ita-transfer mo yung asset kay lessor. Pero pag purchase option, bibilhin mo na. Sa'yo na yung apartment. And dapat reasonably certain to exercise yon kasi bibilhin mo na at the end of the lease contract. Kaya may transfer of title na. Mamaya, hihimayin natin yan. Basta pag residual value guarantee, no, dapat lessee. If unrelated to lessee, considered as unguaranteed residual value, hence, not included sa cost ng right of use asset. No? So, dapat yung residual value, lessee lang. Or third party related kay lessee. If unrelated to lessee or could be related kay lessor, ibig sabihin unrelated na yun kay lessee kung related kay lessor. Diba? So, unguaranteed na yun. Okay? Now, ano naman po itong discount rate? Pag sinabi po nating discount rate, no, yun po yung interest rate implicit doon sa lease that should be known to the lessee, no? So ang gagamitin mo po to ang gagamitin mo for present value nung lease payment syempre is nung discount rate. Nung discount rate na yan, anong gagamitin mo? Implicit rate, no? Otherwise, if the implicit rate is not given, ang gagamitin mo yung incremental borrowing rate ng lessee. But remember, yung implicit rate, guys, dapat known to the lessee. Dapat alam ni lessee. So, ang priority mo, to discount the present value of these payments, ang priority mo, implicit rate. No? Kung walang implicit rate, dun ka lang tataboy sa incremental borrowing rate. Okay? Pero dapat yung implicit rate, dapat known kay lessee. Dapat alam ni lessee. Pero ang priority number 1, implicit. Pag walang implicit, no, incremental borrowing rate. No? Pero paano sir, pag given dalawa, gamitin mo pa rin yung implicit. No? Kasi binigay. Di ba? Eh, paano naman po yung depreciation ng right of use asset? Remember, yung cost of right of use asset, non-current asset yan. Asset yan ni lessee. O, paano niya i-depreciate? Diba? Based dun sa useful life ng asset if may transfer of title to the lessee. Or, yung purchase option certain to be exercised. Again, di ba? Sabi ko nga po, di ba? May transfer of title sa lessee. Sa kanya na yun at the end of the lease term. Or, at the beginning, at the commencement date of the lease contract, bibilhin or may purchase option si lessee and yung purchase option na yun, i-exercise niya, bibilhin niya
yung asset at the end of the lease term. No? May option siya to purchase. Hence, i-depreciate mo na yung right of use asset based doon sa useful life ng asset. It is as if parang kay Leslie na. 'Di ba? It is as if sa kanya na yun. No? So, sa akin niya na yun. So, i-depreciate ko na siya over the useful life and not the lease term. Okay? But what if walang transfer of title? Anong ibig sabihin nun? At the end of the lease contract, kay lessor yun. Hindi yun matatransfer kay lessee. Di ba? Walang transfer of title or yung purchase option hindi naman certain to be exercised. Hindi ko naman bibilhin at the end of the lease term. Eh, hindi sa akin yun. Kay lessor yun. Eh, paano i-depreciate ni lessor? Shorter between useful life ng asset and lease term. Di ba? Shorter between useful life ng asset and yung lease term. Okay? No, so yun lang no, yun lang yung in one page sinamarize ko na lahat ng dapat mong malaman. Okay? So i-print mo to, 'di ba? Kahit iyan lang, kahit idikit mo lang actually sa sa ano mo sa study sa sa study table mo, sa harap ng study table mo, maalala mo lagi, no? Blade LLP. No? So mag-problem na tayo, no? Simulan na natin. At the beginning of the current year, an entity leased a building from a lessor with the following pertinent information. No? So tignan muna natin. No? So pang board exam na po ang gantong atake, no? Ganto na po sa board exam. No, kung nagtataka po kayo, bakit po may statement 1, may statement 2, may statement 3, may statement 4. Ganto na po ang board exam sa financial accounting and reporting. And sabi ko nga po, suki. Suki ang list. No? Naalala ko po nung nag-board exam ako, 'di ba? Talagang which of the following statement is incorrect? Tapos ang topic, list. 'Di ba? So, suking-suki ang list. Kaya gusto kong i-discuss, no? Annual rental, simulan na natin. Annual rental payable at the end of the each year. No? No? So, before ka mag-start, no, dapat alam mo muna yung cost ng right of use asset, blade. Present value ng lease payments, LLP. Susulat ko lang. No? Yan yung mga statement, di ba? Sulat ko muna. Blade, di ba? Kasi gando lagi. Tapos LL. No? Annual rental payable at the end of the each year. Saan yan papasok? Dun sa present value ng lease payments. Yun know, lease payments. No, lease payments niya, annual rental. Ibig sabihin, at the end of each year, anong sabi niya? At the end of each year. So, ibig sabihin, ordinary annuity ka. At hindi ka annuity due. Kasi at the end of the each year, gagamitin mo lang yung annuity due kapag advance payment. Eh ito hindi eh. 'Di ba ordinary annuity siya at the end of each year. At the beginning siya nag-start, magbabayad siya at the end. No? So saan mo po 'yan i-multiply, no? Saan po yung LLP na 'yan? Yung LLP na 'yan, 'di ba? Papasok 'yan dito. No? Multiplied 1,200 multiplied by what? No? Multiply mo po yan dun sa implicit interest rate. Ito po yung implicit interest rate, 10%. No? Tapos dapat ordinary annuity for 6 periods. Bakit po 6 periods? Kasi yung lease term, 6 years. No? Tandaan sa pag-present value ng lease payments, lease term ang gagamitin and use implicit rate at 10%. So 4.36 siya. Okay? Tapos ano pa? May lessee guaranteed. Ano yung isang L? Yung lessee guaranteed residual value. Eh wala namang ganyan. 'Di ba? Wala namang residual value pero may P. Ano yung P? Purchase option that is reasonably certain to be exercised. No? Certain siya to be exercised. Hence, kasama siya. Kasama siya saan? Sa present value of these payments. Pero present value of 1. Kasi isang beses mo lang naman siya gagamitin. Pero, at present value siya. Diba? For 6 periods na naman at 10% na 0.56. Okay? No? Ito po yung present value niya. No? 10% po, no? 10%, no? Yung 8% po mamaya po natin gagamitin yun. Pero sa present value ng lease payments, no? Ang gagawin mo, 'di ba? Ang gagawin mo yung 10% na implicit rate. Kaya ito siya, tapos ito. 'Di ba? Yung ordinary annuity saan? Sa annual rental. Yung 0.56 na yan, dun po sa purchase option. No, one-time payment po ang purchase option at the end of the lease term.
Okay, di meron ka ng ano, meron ka ng initial lease liability, initial lease liability. No, ito naman, ito po yung right of use asset. Di ba? Eh, di meron ka ng LLP. O, ano na po yan? 1,200 or 1,200,000 times 4.36 plus 700,000 times 0.56. That's a total of 5,624,000. Huh? 5,624,000. So, our statement 1 is correct. Yung initial lease liability mo, 5,624. No? Tapos may technique pa po dito. Alam mo nang statement 1 is correct. No? So, ibig sabihin yung A may chance. No? E di yung letter dog, walang chance. Kasi ang sabi ng letter dog, only statement 1, 3, and 4 are true. Hindi. Kasi alam mo yung statement 1, true yan eh. Diba? Alam mo, totoo yung statement 1 eh. Bakit limited lang sa statement 1 and 4? No? So, dapat, wala na yan. Diba? So, dapat, hindi na yan makikita. Okay? So, wala na yan. I-read ko na po siya. No? Ibig sabihin, naalis na siya. Okay? Or, ano ko na lang. Paano ba to? Paano ba siya i-cut? O, ganyan na lang. Alisin ko na lang. Di ba? Yan na lang. ADNC na lang. No? So, pero mamaya, babalikan natin. No? Cost of right of use asset, okay na. E di okay ka na sa initial lease liability. Alam mo na, 5,624,000. O, ito na yun ngayon. No? Yan na yun ngayon. No? Yan na yun. Ayun. Diba? Yan na yun. No? Yung 5,624,000, ililipat mo na doon sa right of use asset na 5,624,000. No? So, pwede ka na mag-start sa B. Ano ulit yung B? This bonus paid to lessor. Yung B stands for bonus. Paid to lessor. Net. Tama po. Net of this incentive received. Okay, correct. Dapat po yung bonus na binigay mo kay lessor, no? Received by lessor less this incentive is received by lessee. So, tama. Ninet niya na po. No? Nakanet na siya. Okay, so 200,000 for B bonus. No? Ano po yung A? Advance payment. Wala po tayong advance payment, so zero po. Yan. No, ano po yung D? Direct cost incurred by who? Lessee. No, ito po yun, no, 300,000. So ang letter D or yung direct cost incurred by lessee, 300,000. No? Ano naman po yung E? Di ba? Letter E stands for estimated cost of dismantling, restoring, or removing the asset as required by contract. Ito po yun, no? Cost of restoring the building as required by contract. Discount rate is 8% for 6 periods. No? Pero yung letter E, guys, remember, yung letter E dapat naka-present value. Dapat naka-present value siya. No? Ang binigay, cost. Eh, sir, paano ko yung gagawing present value? Cost lang po yung binigay eh. Di ba? E di mo multiply mo yan sa present value ng 8% for 6 periods at 8% na 0.63. Diba? Again, this term ang ginagamit sa pag-present value. Hindi po yung useful life. Magiging relevant lang ang useful life sa depreciation ng right of use asset. Titignan mo kung whichever is shorter kung walang transfer of title or yung purchase option not certain to be exercised. Pero this time, alam mo na yung purchase option reasonably certain to be exercised. Hence, yung depreciation niya based sa useful life. Di ba? Pero sa pagkuha ng present value, laging this term ang periods. No? For 6 periods at 8%. Bakit po 8%, sir? Kasi yung discount rate nito, nung restoring ng building, hiwalay dun sa implicit interest rate. Okay? So, multiply mo siya sa 0.63. So, 900, no? Multiply by 600, 900, multiply by 0.63. Ilan yan? No? 900 times 0.63. That's 5,567. No? Plus 300K plus 5,624 plus 200K. That's 6,691,000. So, ang right of use asset mo is 6,691,000. No? So, statement 2 is correct. No? Eh di okay na. Eh yung letter boy, sa choices natin kanina, sabi niya 1 and 4 lang, eh wala na yan. 'Di ba? Kasi ano na eh, 'di ba ang sabi niya, alam mo na yung statement 2 is true eh. 'Di ba? Eh di dapat isama na rin. So anong natitira na lang sa choices mo? A or
No, ganito po ang laro pagdating nyo po sa board exam. No, kapag mali na, tanggalin mo na sa choice. So, process of elimination. Okay? Ano po yung statement? 4 muna, statement 4 muna. Depreciation daw ng right of use asset totaled 836. Tignan nga natin. Diba? Ang sabi dito, yung purchase option daw, reasonably certain to be exercised. Oh, anong ibig sabihin nun? Yung purchase option mo, reasonably certain to be exercised. Ibig sabihin, may transfer of title. No, may transfer of title papunta kay Leslie kasi bibilhin niya at the end of the lease contract. And sabi natin, pag may transfer of title or yung purchase option certain to be exercised, yung depreciation ng right of use asset based sa useful life ng asset na 8 years. No? 8 years po, yung 6,691,000, i-divide natin yan. Saan? Sa 8 years para makuha yung depreciation. No? For the year. Diba? For the year kasi at the beginning naman siya eh. So January to December. So 6,691 divided by 8, that's 8,836,375. So true po yan. No? O, okay na yan. It's either A or cut na talaga. A or cut na lang talaga. So tignan natin yung statement 3. Sabi niya, yung total amount ng interest expense for the current year totaled 562,400. Saan po ba nag-a-arise ang interest, sir? Nag-a-arise ang interest dito sa initial lease liability natin, tapos dito sa 567. Ito po yung present value. 'Di ba? Nagkakaroon po tayo ng interest sa mga present values natin. 'Di ba? Kasi nag-a-amortize sila. No? Ano po ang interest nito? Yung 5,624, imo-multiply mo yan sa 10% sa implicit interest rate para makuha mo yung interest for the year. Yung 567, imo-multiply mo naman sa sarili niyang discount rate na ano? 8%. So 8% po ito para dito sa letter E, di ba? 10% naman dito para sa ating LLP or yung initial lease liability. So 506.24 times 10% plus 567,000 times 0.08, that's 607,760. Eh, mali po ito. No? Mali po ito. No? Ang kinonsider niya lang na interest rate ay yung initial lease liability. Diba? Mali. Dapat kasama din yung letter E sa bleed natin, yung estimated cost of dismantling. Okay? So, letter C ang sagot. No? Letter C ang sagot. No? Ganun lang po siya kasimple. Basta again, maalala mo lang yung blade, maalala mo lang yung blade tsaka yung LLP, di ba? Swak ka na, solve ka na sa finance biz. Di ba? Basta maalala mo lang yun kapag nagsosolve ka ng finance list sa part ni Leslie, no? Pakita ko po ulit, no? Ito po, yung finance list model natin, no? Right of use asset, blade, present value of these payments, LLP. Okay? So, ito po yung solution natin kanina. Dito lang din pala eh. 26691, 5624, di ba? No, again, hindi po pwedeng magsabay yung guaranteed residual value sa purchase option. Bakit? Ano po bang pinagkaiba nila? Yung lessee guaranteed residual value, ginagaranty ni lessee na at the end of the lease term, ibabalik niya yung asset kay lessor sa halagang ganito. Yung purchase option, reasonably certain to be exercised, ibig sabihin at the end of the lease term, kay lessee na, po-purchase niya na. So yung isa, ibabalik, yung isa sa akin na, aangkinin. Di ba? So hindi pwedeng magsabay. Hindi mo pwedeng ibalik at angkinin. Di ba? So hindi mo pwedeng magsabay. Okay? Ito lang din po yung total interest expense. Ganun din po yung present value ng dismantling cost kanina. Di ba? Kaya ang total interest mo, 607,760. No? 8 years yung depreciation kanina kasi may transfer of title or yung purchase of option reasonably certain to be exercised. Okay? Now, number 2 naman, sir. No? Which of the following statements is incorrect? Again, pang board exam na naman po ito. Diba? Board exam na naman po. No? Bakit po ba nag-a-adjust na? No? So, dapat kailangan na po nating mag-adjust sa kung paano nila gawin ang board exam. Diba? Paano po ang atake dito? Which of the following statements is incorrect? Kapag ganyan po, mixture. Ibig sabihin, yung A tsaka boy, it pertains dito sa problem. Yung cat or dog, theory yan. So, walang connect yan sa problem. Pwedeng may connect or pwedeng walang connect. No? So, ito, yung E and boy, alam mo na tinatanong niya dyan is about sa problem. Yung cat or dog,
theories yan. No? Independent sila. Pero sa ganyan, ang na-set up, ang atake, unahin mo muna yung theories. Tapos kung ang tinatanong incorrect, hanapin mo kung may chance ka na may mahanap na may incorrect sa theories, yun agad yung isagot mo. For board exam purposes, ha? No? For board exam purposes. Okay? Pag lumabas din sa quiz mo, gantong setup, no? Kapag alam mo ng mali yung theory, wag mo munang isolve. No? Balikan mo na lang. No? Mag-next question ka muna, then balikan mo kapag may oras. No? A right of use asset is initially measured at cost. This is true. No? This is true. No? Dapat po. Cost. Kaya nga po, cost of right of use asset. Kasi nga, cost initially measured at cost. The right of use asset should be depreciated over the lease term. Lease term ba siya? If the lease transfers ownership, pag may transfer of ownership, at the end of the lease term or the lessee reasonably certain to exercise a purchase option, mali. Diba? Diba yung kanina, pag may transfer, pag may purchase option, reasonably certain to exercise, saan tayo? Useful life ng asset. Bakit? Kasi kay lessee na yun eh. So, wala nang effect yung lease term sa kanya. Kaya parang sa kanya na yun. Kaya i-depreciate niya na yun based sa useful life niya at hindi sa lease term. So, this is false. No, 'di ba? Nakahanap ka na kaagad ng mali. 'Di ba? Kaya kung board exam man po ito or kahit sa exam mo sa undergrad, kung may nagantong meet kang problem, no? At sinabi incorrect at alam mong incorrect yung theory, yun muna yung isagot mo, then balikan mo na agad. No? Balikan mo na lang kapag may oras. So, but for the purposes ng illustration na to, tignan natin kung true ba talaga yung AN mo. The current portion daw ng lease, no, outstanding lease liability. So, on January 1, 2024, ABC Company leased two motor vehicle for management use. No? The lease required the entity to make 5 annual payments of 2.5, including annual executory costs. No? May bago. May annual executory costs na daw. Beginning when? December 31. So, at the end of the year. So, ordinary annuity po ito. At the end of the lease term, December 31, 2028, may company, may residual value guarantee of the motor vehicle. Sino ang nag-guarantee? Yung company. Sino yung company na yan? Si ABC Company. Sino nag-guarantee? Si ABC Company. Ano si ABC Company? Lessee. So, yung residual value guarantee na yan, lessee guaranteed residual value at 800,000. So, kasama siya. The interest rate implicit in the lease is 10%. And yung present value factors, binigay. No? So, wala po tayong annuity due. No? Bakit wala pong annuity due? Kasi beginning December 31, 2024. Hence, ordinary annuity ka. Diba? Kasi January 1 nag-start, December 31 ka pa magbabayad. So, at the end of the year, ordinary annuity. Kapag advance payment, no, that's the time you will use annuity due. Okay? Current portion daw nung lease, no? So, ganun ulit po, LLP. Diba? Ganun ulit yung LLP, lease payments of ordinary annuity. Saan ko po nakuha yung 8,700,000? No? Sa LLP po, no? LLP. Ito po yung initial lease liability. Kasi lease liability yung tinatanong eh. Diba? So, LLP, yung lease payments mo, 2,500 minus 200. Bakit po? Hindi po kasama yung annual executory cost. Expense outright po ang executory cost. Wala po. Hindi yan related sa annual rent. Kaya hindi yan kasama. Kaya ang kasama lang, 2,300,000. No? Imumultiply mo yan ngayon dun sa 3.79. No? Ano po yung L? Lessee Guaranteed Residual Value. No? LGRV yung tawag ko dyan. Lessee Guaranteed Residual Value. Magkano? Diba? Magkano po? 800,000. Multiplied by what? 0.62. No? Present value of 1. Kapag guaranteed residual value tsaka purchase option, present value of 1. Pag annual rental, ordinary annuity. So, ilan lahat yan? So, 2.5 or 2.3 times 3.79 plus 800 times 0.62, total niya 921. No? Pero wala pa yan sa question ha. Wala pa po sa question. Ito. No? Kasi yan lang yung beginning. Yan yung beginning. Di ba? Mag-amortize po tayo dito. Ito po yung beginning present value niya. Di ba? Yung January 1, 2024. No? Kaya pagdating ng December 31, 2024, ano daw yung outstanding lease liability? Di ba? Ia-amortize mo siya.
Yung 9213, di ba? Payment niya 2,300,000. Ang interest niya, saan po nakuha yung interest? 9213 multiplied by 10%. No? 9213 multiplied by 10%, no? Tapos ibabawas mo yung payment sa interest para makuha lang yung principal. Na yung principal na yan yung reduction. Di ba? Yan yung deduction sa present value sa carrying amount para makuha natin yung 7,834,300. No? Pero may shortcut. No? Yung shortcut na yan, paano po? Di ba? 9213 multiplied by 1.1, ibawas mo yung 2,300,000 para makuha yung outstanding balance sa end of the year. Bakit ko po minultiply sa 1.1? Kasi yan po yung interest for the whole year. Bakit ko po binawas yung 2,300,000? Kasi yan yung principal payment. 9,213 times 1.1 minus 2,300,000, makukuha mo lang din 7,834,300. No? So tama po, yung outstanding lease liability natin amounted to 7,834,300. That's true. No? Ano naman po yung current portion ng lease liability ng 2024? No? Paano po makuha iyan? 'Di ba? Again, mag-amortize ka na naman. Kasi itong 7,834,300, ano yan? Current liability yan and non-current liability. Paano ko po nasabing current and non-current? Ng 7,834, may babayaran ka next year. Pero may babayaran ka na naman sa next succeeding years. Yung babayaran mo lang next year, yun lang yung current. At yung hindi mo babayaran next year, yun yung non-current. Di ba? So, kailangan mong kunin yung December 31, 2025. So, direkta na lang natin, no? Diba? 7,834, 300 times 1.1, ibawas mo yung principal payment na 2,300,000 to get yung outstanding balance ng 2025. Diba? Times 1.1 minus 2,300,000. So, 6,317,730. So, kung binawas mo yan, ano po bang ibig sabihin yan? No? Mag-focus tayo dito sa dalawa. No? Ibig sabihin yan, kung ang outstanding mo ng 2024, 7,834,300, tapos ang outstanding mo ng 2025, 6,317,730, pwede mo bang sabihin na nabawasan? Ilan yung nabawasan? Di ba? 7,834,300 minus 6,317,730, ilan yung nabawas? 1,516, 1,516, 570. Pwede mo bang sabihin na yung nabawas na 1,516, yan yung current? Yan yung current portion ng lease liability mo. Kasi yan yung pre-prescribe or yan yung babayaran mo sa next accounting period, sa 2025. Diba? Kaya at the end of 2025, 6,317,000 na lang siya. Kasi may binayaran ka. Now, yung binayaran mong yun yung current portion ng lease liability. Kaya tama, 1,516,570. Eh, ano naman yung 6,317? Ito po yung non-current. Di ba? Anong sabi ko? Yung 7,834,300, partly current and non-current liability yan. Di ba? Pag kinuha mo yung current na 1,516, ano yung natira? Non-current. Di ba? Ganun lang po yung laro. Okay, so ang sagot talaga, letter D. No? Napatunayan mo lang. No? Pero sana pagdating ng board exam, no, balikan mo na lang. Balikan mo na lang. Okay? So, yan lang din po yung explanation, no? Yung solution. 7,834,300, 40, then yung natira, 1,516,570, yun yung, and last, no? Last problem. No, ito na naman, no? LLP na naman yung gagamitin ko. Okay? Kasi lease liability yung concern niya. Tignan niyo po yung statement 1. The principal amount ng lease obligation. Oh. So lease obligation po tayo, lease liability. Walang sinabi na right of use asset. Under IFRS, a lessee is required to recognize right of use asset. This is true. And lease liability, this is true. No, so sa mga statement 1 and statement 2, may problem, may theory. Sa theory ka muna, tumingin. Kapag alam mo na true yung theory, 'di ba? Pwede ka na mag-process of elimination, 'di ba? Alam mong true na yung statement 2 eh. Alam mo totoo na 'yan eh. 'Di ba? Base is required to recognize right of use asset. Correct. Tapos may disliability. Yes. Yan nga po yung ginagawa na natin. Hence, hindi na pwede yung letter boy. 'Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na
all statements are false or both statements are false, di ba? So, pwede na lang, no? No? Yung letter C, hindi na rin pwedeng nating sabihin only statement 1 is true. Kasi alam mo na statement 2 is true. So, hindi mo pwedeng sabihin si statement 1 lang. Dapat kasama si statement 2. No? So, it's either both statements are true or only statement 2 is true. Patunayan natin. No? Tignan natin. On January 1, 2025, Brock Company entered into a 5-year lease with a lessor. Annual lease payments are payable at the end. Di ba? At the end of each year. The entity knows that the lessor expects an 8% implicit rate on the lease. Pero may binigay na incremental borrowing rate. Again, kapag sabay, implicit tsaka incremental, no? Mag mag mag-jump ka muna or prioritize mo yung 8% na implicit rate. Kasi known naman kay lessee. Di ba? The entity knows or the lessee knows that the lessor expects an 8% implicit rate. Implicit rate known to the lessee, yun ang priority. Di ba? So may binigay na incremental, ignore mo po muna for the purposes ng problem to. Pero what if walang binigay na implicit rate? Talagang wala talaga yan. Tapos may binigay na incremental, yung incremental yung kukunin mo. The equipment expected to have a useful life of 10 years. Diba? In addition, a third party has guaranteed to pay the lessor. Third party daw, ginagaranti niya na babayaran si lessor a residual value of 400,000 at the end of the lease. This time, third party na. 'Di ba? This is, 'di ba? This is unrelated kay lessee. Ano na po sabi natin sa LGRV? 'Di ba? LGRV, lessee guaranteed residual value. 'Di ba? Guaranteed residual value ni lessee. 'Di ba? Dapat related kay lessee. Yung third party na 'yon. Or kahit si lessee mismo yung nag-guarantee. Third party related to lessee or si lessee mismo. Pero dito sa problem ang sabi, third party related to lessor. Kasi babayaran niya si lessor, yung third party. Di pwede natin sabihin, related yun kay lessor, kamag-anak ni lessor kasi siya yung sasagot, yung third party na yun. And hindi yun si lessee. So wala ka yan. I-ignore mo yan. Diba? Again, pag finance lease, lessee. Lessee guaranteed residual value lang yung kinukonsider mo. And ang nagkaroon dito, unguaranteed residual value ito. Unguaranteed kasi third party related to lessor. Dapat si lessee. The present value yung binigay of an ordinary annuity for 5 years is 3.99 at 8%. No? At may 10% binigay pero i-ignore mo yan. Bakit? Diba? Incremental borrowing rate yung binigay dyan. 8% ka mag-focus. So wala kang lessee guaranteed residual value, wala kang purchase option dun sa LLP mo. 'Di ba? O yung pagkuha ng initial lease liability, wala kang L, wala kang lessee guaranteed, wala kang purchase option. That's fine. Okay lang 'yun. 'Di ba? Hindi naman necessarily na makumpleto mo 'yan. 'Di ba? Hindi naman, no pressure. Pero may binigay naman na annual rental at the end of each year, tapos i-multiply mo sa 3.19. No? Bakit po minultiply sa 3.99? Ordinary annuity siya at the end of each year. For 5 years na 3.99. Itong present value of 1, hindi natin gagamitin din yung 8%. No, for 0.68. Kasi wala naman po tayong guaranteed residual value. Okay? So, ilan po yan? 800K means 3.99. That's 3,192. 3,192,000. Diba? 3,192,000. Yung beginning, this obligation mo, nung January 1, 2025 pa lang yan. Diba? January 2025 pa lang yan. Ang tinatanong kasi dito, December 31, 2025. So, amortize ulit. Diba? 3,192, diba? Or 3,192, diba? I-shortcut na natin. 3,192 multiplied by 1.08 kasi 8% yung implicit rate, ibawas mo dun sa 800 na annual rental, ilan naman po yung makukuha natin at the end? No? Ibabawas mo at 800, that's 2,647, 360. Diba? 2,647, 360. So, statement 1 is true.
Ang sagot, both statements are. No? So, ganun lang po ka-straightforward ang finance lease model. Di ba? Again, Blade tsaka LLP lang po ang ginagawa ko dito. Di ba? Kahit ito lang po, maalala ninyo. Kahit ito lang actually. Yan lang po sana yung maalala ninyo sa problem na to, sa tutorial na to, solve ka na sa finance lease, sa part ni Leslie. No? So that's all for today, guys. No, thank you again for watching and supporting. No, and subscribe for more. Okay, bye-bye and see you sa next accounting tutorial. Sana madami kang natutunan. No? Subscribe if you want more. Bye-bye.